Okay, praise God. Amen. So, sabi nga po ng lyrics natin, way beyond myself. Amen. So, there is a way beyond ourselves. Sa ating sariling capacity, sa ating sarili pong tinatangkilik, sa ating sariling kakayahan ay meron pa po higit pa dyan. Amen po ba? At yan po ay ang ating Panginoong Yesus sa buhay po natin. And God loves us personally. Mahal tayo ng Diyos in a personal way. Amen po ba? So personal po yung ating kaugnayan sa Diyos. Ito po ay hindi po katang-isip, hindi kwento, hindi po isang malayong relasyon, kundi it is a intimate relationship. Amen. It's a close, personal way of relationship. That is our relationship with God. At yan po naway, yan ang ating maramdaman at matanto at maunawaan sa buhay po natin as we moving forward. Amen. Sabi nga ni Pablo, hindi sa nagampanan ko na ang lahat ng bagay. No, hindi po ganap na ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Ang mahalaga ay tayo nagpapatuloy. Mahalaga tayo po ay natututo. At ang ating pagkatuto ay yung pong naunawaan natin kung sino tayo sa Diyos at kung sino ang Diyos natin na tinanggap sa ating buhay. At maramdaman natin na kasama natin siya. Amen. In every day of our lives. There is a closeness with God. Amen. God is with us, never leave us, nor forsake us. Amen. At kapag yan po ang maging ma-establish sa buhay po natin, tunay nga pong hindi natin mapigilan kundi ibahagi kung ano yung karanasan natin sa Diyos. Hindi natin makontrol yon, hindi natin makontain po yon, kundi maipakita natin, no? Mai-show natin, mai-manifest sa buhay natin kung gaano po kalawak, kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. So hindi po yun obligasyon, hindi responsibilidad, hindi ito ginagawa, kundi ito po ay bunga ng isang magandang ugnayan at relasyon sa ating Panginoon. Yun po, ibunga yon. Amen po ba? Kaya yung pong ating pagdalo, yung ating pong pagbibigay, yan po ay bunga lamang ng ating ugnayan sa ating Diyos. Sa pagbabasa ng Bible, panalangin, no? Yun po ay bunga lamang ng magandang pangunawa, magandang ugnayan, relasyon sa ating Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos kung hindi ka mag-a-attend. Hello? Hindi magbabago ang Diyos sa'yo kung hindi ka magbibigay. Hindi ho siya magbabago sa'yo. He always loves us. He always cares for us. Amen? Hindi ka mag-a-attend ng cell group, hindi rin magbabago ang Diyos sa iyo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Pero po, may bunga sa atin yun. Tayo naman po ang lumalayo sa Diyos. Yung pakinabang at benepisyo, kung gaano po kabuti ang Diyos sa atin, yan po ay hindi natin mararanasan. So, nasa atin po ang kalugihan at wala sa Diyos. Amen po ba? Hindi dahil sa gawa mo at hindi dahil sa mabuti mong gawa ay kung bakit mahal ka ng Diyos. Makasalanan pa ang tao ay mahal niya tayo. Mahal na ang buong mundo. Amen po ba? Hindi siya namatay dahil mabuti ang mundo, mabuti ka kung bakit siya namatay. Kundi tayo'y mahal niya kung bakit binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Amen po ba? Kanya po kalugihan kung tayo po ay magbago sa Diyos. Pero ang Diyos, kailanman ay mananatiling tapat, magpakailanman, at hindi siya kailanman magbabago sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? That is our God. Amen? Hallelujah! Kaya anumang kapahamakan na mangyayari sa tao, sabi nga po, ang tao ay pupunta ng impyerno hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi kanyang rineject, kanyang tinanggian yung kamatayan ni Kristo sa kanyang buhay. Okay po ba? Kaya ang
pagpahamak ng tao o pagkapunta ng tao sa impyerno, hindi dahil sa kanyang mga masasamang gawa. Dahil ang anumang masamang gawa ng tao, binayaran na ni Kristo. Bayad na ang lahat ng kasalanan ng tao. Amen? Kasi sapat ang buhay ni Kristo para bayaran niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Tama po ba? Kanya po, hindi na kailangan magpilitensya pa ang tao. Tama po ba? Para po kanyang bayaran ang kanyang pagkakasala. So, ang Panginoon na po ang nagbayad ng lahat ng kasalanan ng tao. Kaya bayad na po. Kaya hindi kailanman pupunta ng impyerno ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Kasi yung kasalanan ng tao. Kasi kung ang tao ay pupunta ng impyerno dahil sa kanyang kasalanan, parang walang kwenta yung kamatayan ni Kristo. Okay? Parang walang halaga yung binayad na kasalanan ng buong sanlibutan. At by the way, kaya po namatay si Kristo, hindi dahil pinatay niya o pinatay ng Ama ang kanyang anak. Namatay si Kristo dahil sa kasalanan ng buong sanlibutan. Okay ba ba? So, hindi kailanman ginusto ng Ama na patayin niya ang kanyang anak, kanya dinala dito sa mundo. Kundi, dahil sa kasalanan ng mundo, kung bakit siya po ay namatay. Dahil walang kaalam ang Panginoon sa kasalanan, pero dahil sa kasalanan ng mundo, siya ay naging makasalanan. Kaya po bayad na ang lahat ng pagkakasala ng tao. Kaya yung pagpunta ng tao sa impyerno ay yung pagtanggi niya sa pag-ibig, sa pagmamahal na ginawa ni Jesus doon sa Kalbaryo kung bakit ang tao ay pupunta ng impyerno. Okay ba ba? Kaya sana po ay atin pong pasamantalahin ang pagkakataon na nalaman natin kung gaano kalalim, kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. At siya nga po ang siyang perfect answer for us. Siya po ang sakdal na kasagutan sa buhay natin. Amen po ba? Kaya walang susumbat ang tao sa Diyos kung bakit ang tao ay mapapahamak. Amen po ba? Dahil ginawa na ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sobra pa sa pangangailangan ng tao. Amen? Sobra pa sa dapat bayaran ng Panginoon na kasalanan, ng bunga ng kasalanan, ay sobra pa po ang kabayaran na ibinigay ng Panginoon. Kaya po, amen, it's a great privilege na tayo po ngayon ay anak ng Diyos. Amen po ba? Na kung saan po ay nandoon na hindi lang po tayo iniligtas sa kasalanan, kundi tayo po ngayon ay kinupkop ng Diyos. We are now adopted son of God. Kabahagi ng pamilya ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, we are capable beyond limitations. Yun po yung ating tema sa buong second quarter, capable beyond limitations. You are now a son of God. You are accepted. It means you are accepted. You are favored. Na dating alipin, na walang privilege, walang mana, walang karapatan. Pero ngayon, dahil sa kagandang loob ng Diyos, tayo alipin. Pero tayo iniyahon sa pagkaalipin ng kasalanan. At hindi lang iniyahon sa pagkaalipin ng kasalanan at bahala na sa buhay mo, kundi tayo po ngayon ay kabahagi ng pamilya ng Diyos at meron tayong buhay na mula sa Kanya. Hindi tayo nagpasimula sa zero na nung tayo ay pinalaya sa kasalanan, kundi tayo ay binigyan ng mana. Katulad ng isang anak, na tunay na anak. Tama mo ba? Na kung saan yung pong adopted son ay nagkaroon ng karapatan. Katulad isang tunay na anak. Okay mo ba? Kaya we are adopted son of God. Kaya kung ano ang karapatan na tanging bugtong na anak na si Jesus, ay karapatan din po natin ngayon na siyang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Amen. Kaya God loves us so much. Amen. God loves us in a personal way. But then, bakit pastor, ganun pa rin ang buhay ko? Parang hindi pa rin ganong malaya sa problema, sa karamdaman. Yun po ang dapat nating gawin ngayon.
na baguhin ang ating pag-iisip. Baguhin ang ating pananaw sa buhay. Huwag tayong sumang-ayon lamang, no, na sa takbo ng mundong ito, kundi higit tayong mamuhay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, hindi lang nabubuhay ang tao sa pisikal na pagkain, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pera, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun po, mga kapatid, ang tunay na kasagutan sa buhay natin. We need the Word of God to renew our mind. Kaya sa umaga pong ito, ang message po na binigay sa atin ng Panginoon, the Word of God is able. Amen. The Word of God is able. Ang salita ng Diyos ay tunay nga pong ito ay may kakayahan. Beyond our limitations, the Word of God is able. Magagawa ng salita ng Panginoon ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang gawin ng salita ng tao, at hindi natin kayang gawin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, magagawa po natin lahat ng bagay. That's why in Proverbs o Psalm 19, verse 7, ang sabi niya, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapantas sa hangal. Ang mga tuntunin, verse 8, ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. So the Word of God, the law, no, is perfect. They are perfect. No? They are complete. Yan po ang salita ng Panginoon. Wala na tayong hahanapin pa at wala na po tayong kailangan pang hilingin. Dahil ang salita ng Panginoon ay sakdal, complete. Parang vitamin A to Z. But more than Z, ang salita ng Panginoon. So, the Word of God are perfect for us. At alam ko po ng salita ng Panginoon ngayon ay nagiging buhay sa atin, na hindi parang libro lamang na ordinaryo na katulad ng mga binabasa nating mga babasahin. But I believe now the Word of God is being alive to us, na ito ay nagiging buhay pag binabasa na natin ang salita ng Panginoon, na ang Diyos mismo ay nangungusap. By the way, when you are reading the Word of God and listening the Word of God, you are already praying. Ikaw ay nagpipray na kapag ikaw ay nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit, Pastor? Kasi ang prayer ay komunikasyon. Ang panalangin ay pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya po kapag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon at nagkikinig ng salita ng Panginoon, ikaw ay kinakausap ng Diyos. And that is already prayer. Okay ba ba? So kaya prayer, hindi lang po yung asking and asking and asking. Hindi po yan ang major dahilan kung bakit ang tao ay nagpipray. Okay ba ba? Kaya po, nasa atin na po ang pagkakataon kung kailan natin gustong mangyari yung mga ipinangako ng Diyos. Ang Panginoon ay walang oras. Ang Diyos ay walang season. Wala siyang time. Wala siyang panahon. Tayo lang ang nagbigay ng boundary. Tayo lang ang may oras. Tayo lang ang may panahon. Kaya po, wala sa kanyang panahon at oras para sabihin nating ang pangako ng Diyos ay magyayari sa akin sa panahon ng Diyos. Hindi po. Dahil ang Diyos ay walang panahon. Nasa atin po kung gusto nating itong mangyari sa buhay natin. Tama po ba? Kaya ang binhi na mangga ay nasa atin kung kailan natin gustong mamunga. After 20 years, 30 years. So, kung hindi natin itinatanim ang buto ng mangga, na kahit ito'y may kakayahan at nasa kanya ng lahat, wala sa Diyos ang kadahilanan kung bakit hindi natin nararanasan ang bunga ng mangga. Wala sa kanyang panahon at oras, nasa ating panahon kung gusto nating mangyari ito. Tama po ba? Pero wala pong magic, amen po ba, sa salita ng Diyos. Kundi kailangan ito'y alagaan. Kailangan ito'y pagbulayan. Hanggang ang salita ng Panginoon ay umugat sa ating puso at isipan. At ang bunga ay kusang lalabas sa kanyang mga anak. Amen po ba? So wala pong magic.
wala pong shortcut. Kundi kailangan naman po, bigay natin ang bahagi na kung talagang tayo naniniwala sa Diyos. If there is faith, there is work. If there is work, there is patience. Yan po sinasabi ng Romans chapter 5. Okay po ba? So, ang sabi po ng ating binasa, ang salita ng Diyos ay nagsasauli ng kaluluwa. Restored the soul. In Psalm 23 verse 3, sinasabi rin po ito, it refreshes our soul. So ang salita ng Panginoon ay nagbabago ng ating kaluluwa. At ang kaluluwa po natin ay hindi pa po naborn again. Ang spirito ang naborn again. Tandaan po natin. And our spirit is perfect. And those who are born in the spirit, ang sabi po ng 1 John chapter 3, ay kailanman hindi na nagkakasala. Kaya hindi po tayo na babahiran ng anumang kasalanan if we are already sealed by the Holy Spirit. You are guaranteed, ang sabi po ng Ephesians, ginagarantihan kita at sinisil kita sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Tama po ba yun? Kaya po, ang anumang pagkakasala at anumang pagkakamali ng isang tumanggap kay Kristo, hindi po nawawala ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Pero meron pong consequence po yan. Merong kapahamakan in our living in this world. Okay po ba? Kaya po ang salita ng Panginoon ay nagsasauli ng kaluluwa. Ibig sabihin, nagbabago ng kaisipan. Because in our soul, sa ating kaluluwa, nandyan ang emotion, nandyan ang will, nandyan po ang kaisipan. Okay po ba? Hindi natin magagawa kung hindi natin alam. We need to know the Word of God. Amen. We need the spiritual things. Okay po ba? So, hindi lang po ang mundong ito na ginagagalawan natin ang mundo, kundi meron pong animal kingdom. Tama po ba? Merong mga kahayupan na kaharian. Merong mga plant kingdom. Tama po ba? Merong world kingdom. And then, there is a spiritual world. There is a spiritual kingdom. At iba-iba po yung batas doon na ginagalaw. Tama po ba? Hindi pwedeng yung halaman ay itanim mo sa mabato o itanim mo sa tubig. Iba pong prinsipyo yun. Kaya po kahit nandyan po ang lahat, kung hindi po natin susundin kung anong dapat, hindi po ito magkakaroon ng pakinabang sa atin. Amen. Kaya we need to understand the Word of God. We need to continue to learn the Word of God. Kaya my yoke is easy and my burden is light. Ang sabi po ng Biblia, hindi mabigat ang buhay. Hindi bigat ang sumunod sa Diyos. Ang kailangan lang ay matuto tayo sa kanyang mga sinasabi. Kaya po ang salita ng Panginoon ay nagbabago ng pangunawa. Nagbabago ng pananaw sa buhay. Nagbabago po ng perspektibo sa buhay. Amen po ba? Kaya po kapag ang isang mananampalataya, na kapag siya'y napapagod sa kanyang buhay, rini-repress niya ang kanyang kaisipan, rini-repress niya ang kanyang kalooban. Rini-repress niya ang damdamin ng isang tao. Tama po ba? Kaya po kapag tayo po ay puno ng salita ng Panginoon, walang puwang ang takot. Kapag ang tao ay puno ng kasalita ng Diyos, ng kanyang kaisipan at puso, walang puwang ang anumang alalahanin sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya sabi ko kay Sister Noy, kung minsan nagtataka ako, parang ako ay sobrang relax. Dahil hindi ko na naiisip na may problema pala ako. Naninibago ako. Naninibago. Dati kapag may problema, iniisip ko na para bagang meron kang dapat gawin. But now, I'm become more relaxed. Kaya po yung sinasabi po ng Matthew chapter 6. Na po? Matthew chapter 6, na kung saan po ay sinasabi niya doon ay maging relax ka. Hindi ibig sabihin na ikaw ay complacent, na wala kang ginagawa, hindi ibig sabihin na ikaw ay lazy, kundi ikaw ay nagdidepende sa Diyos. Amen po ba? Kaya malaking pong pagbabagong nangyayari po sa akin, hindi sa panlabas, kundi sa panloob. Amen po ba? Kaya malaki pong bagay ang salita ng Panginoon sa isang mananampalataya na hindi kayang ibigay ng gamot,
Hindi kayang ibigay ng pera. Dahil kung ano ang iniisip mo, yun ang nararamdaman mo. Kaya po napakahalaga ng salita ng Panginoon ay bigyan natin ng panahon because the Word of God is able. Amen. Beyond our capacity, beyond our limitations. Amen. Nare-restore, nare-refresh. Ang ating kaluluwa, wherein our emotion, our mind, na tayo po ay nako-confuse, nalilito, nababagabag, nabibigatan ng ating kaluluwa ang ating kalooban, ng ating kaluluwa, at mga negatibo na siyang ating pong naiisip sa buhay natin ang salita ng Panginoon, ang siyang magbibigay po ng kapanatagan at katahimikan sa ating pong nararamdaman kapag tama ang ating iniisip. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Kaya po yun po, ay hindi lang po ang mga bagay dito sa mundo ang siyang kasagutan because you have the soul. You have the soul. At ang kailanman ang anumang mga material na bagay hindi kayang ibigay kung ano ang pangangailangan ng kaluluwa. Tama po ba? Amen. Hallelujah. Kaya temporary lang po ang physical needs natin kapag ito ay binigyan natin ng panahon at binigyan natin ng buong buhay natin, lakas, ang physical natin. Hindi tayo nalalayo, sabi ng Proverbs, sa mga hayop. Dahil ang hayop ay iniisip lang nila ay mga physical na pangangailangan nila. Amen po ba? Hallelujah. So, ito po ay nagre-restore, nagre-refresh ng kaluluwa. And ang patutuon ng Panginoon ay tunay. The testimony of our Lord, the Word of God are truth. Are true. Totoo po ang mga testimony, ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi po ito alamat, hindi po ito katangisip. Okay po ba? Ito yung mga pawang katotohanan, ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon. And I believe, as we move on, na hindi lamang po na tayo ay nabago sa mga bisyo natin, sa pagsisinungaling natin, kundi marami pang mga bagay na pwede na nating maranasan sa buhay natin, na mga kagilagilalas, na mga himala, pagbago sa buhay natin, dahil ang salita ng Panginoon ay hindi po ito, amen, nasasang ng tao, at ang Panginoon ay hindi kailanman nagsinungaling, kundi ang mga salita ng Panginoon ay pawang katotohanan. Amen po ba? They are true, they are truth. Amen? Totoo ang mga testimony. And then, ang mga simple, sabi sa English version, the simple become wise. Ang, nagpapantas sa hangal. So, nagiging wise ang mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyanong puno ng salita ng Panginoon na pinagbubulayan araw-gabi ang salita ng Panginoon, binibigyan ng panahon, disiplina ang sarili, commitment, ang kanya sarili sa kanyang mga salita. Ang mga anak ng Diyos ay nagiging pantas. No? Wise. At naalis ang ating pagiging hangal. No? Simple. Ordinaryo. You are extraordinary because of Jesus. You are a royal priesthood, ang sabi ng Bible. Ikaw ay nasa duguhong bughaw dahil ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Pero bakit hindi ko naranasan? Because we need the Word of God. Because the Word of God is able to make you wise. Hindi dahil sa nag-aral ka, meron kang degree. Sa ating pong pag-aaral last Sunday, ang mga bagay na nalaman ni Pablo ay hindi itinuro ng tao. Hindi itinuro ng libro at hindi itinuro ng isang guro. Sabi po ng Matthew chapter 16, verse 17. Di ba? So mapalad ka, Pedro, nalaman mo yan. No? Dahil lang sabi ni Pedro, you are the Son of the living God. Dahil tinatanong ng Panginoon, sino ako? And then sumagot si Pedro, you are the Son of the living God. You are the Christ. Ikaw ang Mesiyas. Ikaw ay anak ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon kay Pedro, mapalad ka, Pedro, na hindi mo yan nalaman sa tao, kundi ikaw ay nagkaroon ng revelation knowledge. Sabihin po natin, revelation knowledge. Amen. So, meron kang alam na hindi kayang alamin ng sino mang ordinaryong tao lamang. Kapag ikaw at ako
ay nagpatuloy sa salita ng Panginoon, mas mataas ang antas ng iyong kaisipan kapag ikaw ay puno ng salita ng Panginoon. Mas naunawaan mo ang nasa paligid mo. Mas naunawaan mo ang maraming mga tao. Mas nakakapag-adjust ka at nagiging flexible ka kapag ikaw at ako ay patuloy na mapuno ng salita ng Panginoon. Instead na mainggit ka, instead na magalit ka, instead na magdalamhati ka, instead na ma-depress ka, iba ang magiging pananaw mo sa mga pangyayari sa buhay mo. Either sickness, either financial needs, either family problem, either relationship problem, magkakaroon ka ng pagkakaibang pananaw sa buhay. Kaya po, ang pagiging makadiyos at ang mga sumusunod sa mga palutuntunin at salita ng Panginoon sa kautusan ng Diyos, hindi ka nawawalan, kundi ikaw ay nararagdagan. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi ka nawawalan, kundi ikaw ay nararagdagan dahil higit ang iyong tinanggap sa buhay mo. Higit ang binigyan mo ng sentro ng buhay mo. At yan, ang Diyos, ang pinanggalingan ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen po, papalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, my dear brother, sister, hindi ganun ang buhay ng isang anak ng Diyos. Na ikaw ay mawawalan ng kasiyahan, mawawalan ng enjoyment sa buhay, mawawalan ka ng pera, mawawalan ka ng trabaho, mawawalan ka ng pamilya. Hindi po ganun. Kundi ang sabi nga ng Bible, sa panahong ito, you will receive 100-fold. Hello, 100-fold. So, hindi lang po 2%, hindi lang 5%, hindi lang 10%, amen. Kundi 100% more than kung ano ang iyong iginibap. Dahil siya ang siyang tinanggap mong higit sa lahat ng bagay. Po, ang mga bagay na nakahihigit o mga bagay na mababaw sa Diyos, lahat ng yan ay sakop mo. Amen? Lahat ng yan ay para sa iyo. Because you receive the greatest. So therefore, if you receive the better or the best, therefore you have the better and you have the good things in your life. Amen? Hindi pwedeng nasa best ka tapos wala kang better at wala kang good. Mali po yun. Amen po ba? Kaya po, 100 po. Hindi po tayo po kailanman mawawalan. Kaya we are being wise kapag tayo po ay mapupuno ng salita ng Panginoon at nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Kaya higit kang mas mahalaga sa mga ibon, higit kang mas mahalaga sa anumang mga halaman sa mundong ito. Kung ang Diyos ay hindi niya pinapabayaan ng mga ito, higit ka sa kanila. Amen po ba? Kaya po, malaking bagay po nabigyan natin ng panahon ng salita ng Panginoon sa pang-araw-araw natin mga buhay at kaya po nandyan ang church, nandyan po ang mga cell group po natin. Hindi po yung ayusin ko muna ang lahat at bibigyan ko ng panahon yan. Hindi po natin maayos sa sariling kakayahan natin. Amen po ba? Habang inaayos natin, lalong gumugulo. Habang inaayos natin, lalong bumibigat. Tama po ba? Amen. Habang inaayos natin, lalong nagiging busy. Hello. Amen? Huh? Okay? So, kapag inaayos natin, lalo tayong merong mga kakulangan sa buhay natin. But if we depend on God, relax on Him, on His Word, ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ay magagawa po natin. Amen po ba? Kaya pong magiging madali ang lahat. Our relationship to our family, to our children, to our couple, amen? Ito po ay magiging madali because it is not our might nor by power, amen, but by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na dakila sa lahat. Woo! Praise the name of Jesus! Rin ng Panginoon, revelation knowledge. Meron kang matututuhan. Amen? Na hindi kayong matutuhan ng ordinaryong tao. Taglay mo ang Banal Espiritu, the great teacher of the world. Pinakadakilang tagapagturo at yan po ang Banal Espiritu. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo mag-attend ng cell group. Hindi ibig sabihin. Dahil yan po ay ginagamit ng Diyos
na meron tayong kanya-kanyang mga tungkulin at responsibilidad. Kaya po, ito po yung tungkulin ng isang pastor, leader, na kayo po ay empower at yan po yung mga instrumento ng Panginoon upang sa ganoon patuloy po tayong makinabang sa benepisyo ng salita ng Panginoon. Amen? Dahil sa ganang atin, hindi natin alam kung personal lang po natin. Kailangan po ang gabay ng mga leader ng ating Panginoon. Okay po ba? So, verse 8, ang sabi niya, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid. They are right. No? Tumpak ang mga tuntunin ng Panginoon. Statutes of God, of our Lord, is right. No, hindi lang po perfect, but they are right. Tumpak sila. Amen. Matuwid sila. Mga alatuntunin, mga statutes ng ating Panginoon. So, tayo po ay pupunta ng Baler. Overnight kami. At napakaganda po ng Pilipinas. Amen. Okay? So, kami po ay nag-rely sa GPS, Global Positioning Station. Yun po yung GPS, Global Positioning. So, kapag ginamit mo yung GPS, i-direct ka niya ng dadaanan mo, pupuntahan. Kung saan ka pupunta, i-guide ka niya kung saan ka pupunta. No, yun po yung global positioning. Habang naka-internet ka, and then habang naglalakbay ka, makikita mo kung nasaan ka na. At habang lumalakad ang sasakyan, lumalakad din yung araw. No? Ganun na po ka-high-tech. At sasabihin niya, kapag wrong way, you have a wrong turn, no? Wrong way. Sasabihin niya. Kabis na nanay po. Wrong turn. 5 minutes away, there is traffic jam. Sabihan niya po. At in ang traffic, karasmuking 5 minutes, and after 5 minutes, there is a jam. There is road repair. Sabihan niya po. Aliwalawang application. Ako po, yung meron kong ganung application. Sasabihin niya, 5 minutes away, there is a traffic jam. No, iba-iba po mga application na pwede natin gamitin. No po? Rin pong GPS. Masanting lang pong gamitan. Magamit natin na kung saan po hindi ka maliligaw. Tama. No. Pero kung hindi siya updated yung application, maliligaw ka. So, hindi siya 100% reliable. Meron pong pagkakataon na kapag nag-rely sa GPS, dahil hindi siya updated, maliligaw ka. Pero ang salita ng Panginoon, kailanman hindi ka maliligaw. Amen. Because perfect and right ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At kapag ikaw ay patuloy na gumagamit ng salita ng Diyos, you are being disciplined. No? Ibig sabihin ng discipline, kino-correct ka niya, ginag-guide ka niya in the right path. Amen? Sasabihin ng salita ng Panginoon, mali. yung nag-turn left ka, nag-turn right ka, straight! Yan po yung sabihan ng salita ng Panginoon. Yun po sinasabi ng Diyos kay Joshua, don't turn left, don't turn right. Huwag kang tumalikod, o huwag kang kumanan, huwag kang kumaliwa, kundi matuwid ang iyong lakad. Yan po ang ginagawa ng salita ng Panginoon. Amen? So, the Word of God is able, and the Word of God is our sword, sabi po ng Ephesians chapter 6. So, tingnan po ninyo, no, nagpapagalak sa puso. Kapag ang salita ng Panginoon ay patuloy nating binasa, aalisin po yung depression, aalisin po yung kalungkutan. Kaya kapag nalulungkot tayo, hindi ibig sabihin hindi ka na madidepress. Hindi ibig sabihin hindi ka malulungkot dahil we are still in this world. Amen po ba? Pero kapag tayo po'y puno ng salita ng Panginoon, pwede natin maiwasan po yun. Amen po ba? At pwede po nating ma-overcome kung meron mang darating sa panahon natin, sa buhay natin. Kung meron pong tag-init, merong aircon naman, pwede natin maiwasan. Tama po ba? Kung may tag-init, meron namang blower. Amen po ba? Kung meron namang lamok, meron namang kulambo. Amen. Pwede naman maiwasan. Tama ba? Meron pang ok. Di ba ba?
So, pwede pong maiwasan kahit merong lamok, kahit merong init. Kaya kahit may pong problema, kahit po merong pakahirapan, may karamdaman, pwede nating maiwasan po yon because the Word of God is our, amen, food of our soul. Ito po ang pagkain, ito po ang sumasakdal sa atin, ito po ang nagbibigay ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Amen po ba? Andiyan po tayo. Hallelujah. It rejoices the heart. So mga kapatid, maraming ngayon na talagang nangangamba, natatakot. Purihin ng Panginoon, ako po sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, alam po ninyo, yung panganay namin ngayon ay magagraduate na. Amen po ba? At yan po hindi namin inisip. Amen? Hindi namin pinaghandaan. Okay po ba? Na ibig sabihin, iniisip ko ang tuition fee, hindi namin iniisip ang kanyang tuition fee. Kung gaano kataas, kung gaano kamura. Amen po ba? Basta we just follow the will of God, alam po namin na yung purpose ng Panginoon, kapag ito'y ginampanan namin, alam po namin na ito ay isusupply niya ang lahat ng aming pangangailangan. So, biruin niyo po, nag-private school, at hindi kami kumuha ng scholarship na maraming mga nagsasabi sa akin. Ako naman po ay hindi naman po ganitong tao na kung saan ay walang maraming kakilala. No po? Pero po, hindi po kami lumapit para po magkaroon ng scholarship program ang aming anak. Na sinasabi namin, pastor lang ako, ganito lang ako. Hindi po. Kundi sa tulong at biyaya ng Panginoon, namin po ba, na hindi namin inisip. Kundi ang inisip namin ay paano mabubuhay ang YBS. Ang inisip namin kung paano magpo-pursue ang iglesia ng Panginoon. Amen. Hindi namin inisip ang personal namin. Ang iniisip namin ng ibang tao. Andiyan po ba kayo? Yun pong maliwanag sa Bible, ang sabi niya, nagtatrabaho ka hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Amen po ba? And then, in return naman, ang mga bagay na nasa amin ngayon, it is a gift from God. Hindi namin pinagpaguran, kundi yan po ay binigay ng Panginoon sa buhay namin. Amen po ba? At hindi kami nagkakaroon ng misunderstanding ni Sister Noy dahil sa aming personal na buhay. Nagkakaroon kami ng misunderstanding sa church, sa YPS. Pinag-uusapan namin paano. Yun ang medyo hindi namin kumisa na pag-uunawan. Pero sa personal namin, wala kaming nagiging misunderstanding dahil alam niya, mahal na mahal ko siya at hindi ko siya kailanman ipagpapalit. At kahit nakapikit ako at ako'y natutulog, siya pa rin ang nasa isip at sa puso ko. Hallelujah. Amen? So, kaya po, nagpapagalak, no? Sa puso natin, ang salita ng Panginoon. And in Proverbs chapter 17, verse 22, ang sabi po, ang masayang puso ay kagamutan, no? Sa ibang version, sabi niya, a cheerful heart is better than medicine, no? So, panlabas na bagay ay hindi po perfect solution. Pero kapag ito'y galing sa loob, everything is perfect. Amen po ba? Are you there? So the Word of God talaga namang it helped to all their plans. Di ba? Proverbs chapter 4, verse 22. No po? Ang salita ng Panginoon ay ito po ay kalusugan sa lahat ng mga may katuan. 9. In Proverbs chapter 4, verse 10. A sound mind life to the body. No? Ang kaisipan, isang magandang puso, nagagalak na puso, ay ito po buhay sa katawan. Pero sabi po ng binasa natin, but a broken spirit dries the bones. No, a broken spirit, kapag nandoon na tayo malungkot, ito'y nagpapahina. No? Nadidepress, stress, ay nagpapahina sa katawan. No po? Kaya the major reason kung bakit daw maraming karamdaman ngayon
ay dahil po daw sa stress. Kaya, bago pa po dumating ang stress, may solusyon na ang salita ng Panginoon. Amen! So, yan po, no? Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan sa puso. Alam niyo po, ako po ay malaking pagbabago ang nangyayari po sa buhay ko at alam ko po na ito'y patuloy na mangyayari sa buhay ko na pagbabago. Hindi ibig sabihin na perfect na po ang lahat, kundi marami nang nangyaring pagbabago sa buhay ko. So ako po ay dating lagi nagpapalpitate ang puso ko. At ako po ay maraming taon din uminom ng pang-triglyceride. At marami din panahon ako umiinom ng pang-high blood. Pero sa tulong ng Panginoon at sa pagbabago ng aking kaisipan patungkol sa salita ng Panginoon, 3 years na hindi na po ako umiinom ng pang-triglyceride at 3 years hindi na po ako umiinom ng pang-high blood. At alam niyo po ngayon na hindi ako umiinom, mas nakakain ko ang lahat ng bawal. Ha? Amen po ba? So, hindi ko po sinasabing, wag kainin niyo yung bawal. No? Hindi po sinasabi yun. Kundi, ang sinasabi ko po, let us have a close relationship with God. At bunga po yun ng iyong buhay kung ano po ang mga bagay na gagawin natin sa pang-araw-araw. Amen? Kaya kagapon po, naglakad po kami, kahit saan po kami naglalakad. Alam niyo po, less exercise ako ngayon. Mas may exercise po ako noon. Mas marami akong time na mag-exercise noon kaysa ngayon. Pero po, mas dama kong gumagaling ako ngayon. Amen? Kaya the Word of God is perfect. It rejoices the heart. Amen? It is from within. Amen. Kaya po nagiging maganda ang sistema ng katawan. Di ba? Hindi nyo napapansin. Parang gumagandang uli yung lalaki si Pastora. Parang hindi yung ma-agree. Sige, wag na natin sabihin. Di ba? So, parang, no? Sabi po ng ibang pastor, sabi niya, ba't parang nalumalaki yung katawan mo? Nagsi-shape daw siya. Nag-weights ka pa? Hindi naman ako nag-weights. No. So, naging conscious ako. Amen. Nais ko lang pong i-boss ang ginagawa ng Panginoon. It's not me, it is God. Kaya sabi ni Moses, I am the humble person in the world. Si Moses ang nagsabi nun. Si Moses mismo ang nagsabing siya ang pinaka mapagpakumbaba o humble person in the world. Si Moses ang nagsabi nun. Bakit niya sinabi yun? Because of God. Dahil ang Diyos ang kanyang pinagmamalaki at hindi ang kanyang sarili. Amen po ba? Okay? So, yun po, no? Nagpapagalak sa puso ng tao. Ang utos ng Panginoon ay dalisay. No? Ito po ay dalisay at nagpapaliwanag ng mga mata. So, ano ibig sabihin nagpapaliwanag ng mga mata? Ang ibig sabihin po nun ay ang ating kaisipan ay napaliwanag niya. No? Yung ating imagination, yung ating vision, hindi po magiging negative ang ating magiging pangitangin sa buhay. No? Hindi yung palala ng karamdaman, kundi karamdaman na may kagalingan. Hindi kahirapan na palala, kundi kahirapan na merong kasaganaan na inilaan ng Diyos para sa atin. So, yung nagpapaliwanag sa mata, hindi ho yung baka meron kang stigmatism, meron kang 120, 220. So, hindi po yun. Ang sinasabi niya dito ay yung pong meron tayong nakikita sa ating kaisipan na hindi nakikita ng mata. Tama po ba? Amen. Amen po ba? Yun po yung sinasabi dito. No, yung imagination natin. Kaya ang isang bulag, ang isang tao hindi nakakakita pa rin yan. Tama po ba? At ang nakakakita sa kanya ay yung kanyang kaisipan.
Kaya you are living, amen, beyond your natural eye. Amen, hindi po yung nakikita ng eyes, kundi yung eyesight. Ano yung eyesight? I-N? No? I-N? Paano yung spelling nun? E-Y-E. S-I-G-H-T. Yun. No? Iba yung eyesight at saka yung pong nakikita ng mata. At yun po yung sa isip natin. So, if we see failure, nakikita natin ay puro kabiguan, puro failure, yung bang hindi magsasaksid. Okay po ba? Diyan ba tayo? Pero, pinipilit mong hindi mangyari yun. At saka po gan. You are seeing failure, you're seeing worse. Nakikita mo yung worse na mangyayari. Pwede mangyari. Kaya ikaw naman, ayaw mo mangyari yun eh. Kaya ikaw naman, sisikapin mo sa iyong sariling lakas na huwag mangyari. Kaya ikaw ay iiwas sa pagkain. Okay po ba? Pero ka mag-enjoy mamangan. Tama po ba? At kapag kumain ka naman, nag-iiti ka. Because you are seeing worse. Kaya habang ikaw ay iiwas sa pagkain, amen? At kung kakain ka naman, ay nagigilty ka, lalong lumalala ang sakit mo. Tama po ba? Di ba? Nandiyan ba tayo? Oh. Lalo kang hindi nag-enjoy. Because you are seeing worse in your eyesight, sa iyong kaisipan. Kaya maraming tao ngayon, nagtatrabaho, pagod na pagod. Kaya maraming nagbabakasyon ngayon para ma-relax naman ako. Hindi po. Pagkatapos ng pumunta sa isang lugar, na-relax, pagbalik, same na naman. Tama po ba? Hindi po temporary ang solusyon ng Diyos, kundi permanent. Amen po ba? Kaya ngayon po, ako po, lalo kong na-enjoy ang ibang lugar because something inside of me na nagbago. Hindi temporary. Kaya either na pumunta ka o hindi, masaya ka pa. Because your eyesight, your imagination is being transformed. Amen po ba? Kaya Sister Noy po, lalong mas maganda ngayon kaysa noon. Libre na ako, Jollibee po. Amen? Amen. At alam ko po, ang mga bagay na ito, hindi lang pang sarili nyo, kundi ito ay pang kalahatan. The Word of God is for everybody. Kaya ang isang taong walang pribilehiyong mag-aral, walang pribilehiyo nito, walang pribilehiyo nito, ang tao ay meron pong pagkakataon. Amen po ba? Ang tao ay may pagkakataon dahil ang Diyos ay namatay, makasalanan pa ang tao. Amen? Hindi nagtatangi ang Diyos. Lahat ay may pribileyo. Amen? So, kaya kung minsan, kahit ang tao ay nagtatrabaho, hindi nag-enjoy. 98% of the employees today, sabi nga po ng survey, ay hindi sila nag-enjoy. Mga 98 na empleyado ngayon sa kanya-kanyang sa trabaho nila ay hindi masaya. Kaya ang kanilang pinagtatrabahuan ay mag-retire. Kapag nag-retire ako, gagawin ko ito. Kapag nag-retire ako, mag-enjoy na lang ako. Na para bagang doon sa trabaho niya, hindi nag-enjoy. Ihintayin pa yung 60 years. Para mag-enjoy. No. Mga kapatid, sabi nga ng Matthew, yung sinasabi ko kanina, hindi Matthew pala, ibang mga chapter ng Matthew, ng Gospel, 100-fold ang ibabalik sa iyo. Not in the future. Kaya po, He will be. Hindi siya Diyos na future. Kaya ang church, hindi pang future. Ang church is relevant. Because the Bible says, in your time, today, doon mo mararanasan. Ngayon. Kaya po ang church, hindi po siya about future lang. Ang church is now and forever. Yan ang church.
na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba? So, enlightening our mind. Amen? Enlightening our sight. So, the Word of God ay ito po ang magbibigay ng magandang vision po sa atin. Kaya, whatever we do, we will enjoy. Amen po ba? Kaya kung tayo man po ay nasa field ngayon na wala ang purpose natin, nandyan tayo dahil kailangan na nandyan ka at hindi ka nag-enjoy, seek God. Hanapin mo ang Panginoon. And with all your heart, kapag hinanap mo ang Diyos, ikaw ay makakasumpong. Amen po. Kaya po yung polls na pinuntahan namin, lalakad ka ng 1 oras. Eh gusto namin mapuntahan. Kanyapin po, kami po yung naglakad ng 1 oras. Oh. Diba? May goal ka kasi. Meron kang alam na pupuntahan. Kaya kapag punta mo doon, ay sulit naman. Yung pagod, nawawala ang pagod. Pero nung unang naglalakad kami, papanik ng bundok, para bagang isip kung ano. Kaya kapag yung mga galing doon, ano, malapit na ba? Konti na lang, malapit na ba? Hindi, malayo pa. Iba-iba yung sinasagot. No? So, mayroong kang vision kasi. Kaya kahit maglalakad ka lang 1 oras, hindi ka napapagod. Because you have a good vision. Pero kung pag sinabing, ay, pangit lang doon, sabi ng kasalubong mo, pangit lang doon, huwag ka na pumunta, ay, mapapagod ka. But because of that good news, ay, maganda, sulit naman kapag ikaw ay napunta doon. Sige, kaya nyo yan. No. Di ba? Kahit mabato, dahil yung iba, nag-slide pa. So, because of that good news, because of that good vision, hindi ho pagod. Amen. Kahit naglakad ka, you enjoy. Kaya sulit ang pagpunta po namin, Claire. Ayan, punta po kayo at huwag kayong maging dayuhan. Sa iyong sariling bayan na hindi mo nakita. Nandyan pala. Listen carefully, my dear brothers and sisters. Hindi kami pumunta ng polls para magkaroon ng polls. Pinuntahan namin kung anong nandyan na. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia natin because God gave everything to us. Hindi para tayo'y para tayo bigyan ng Diyos, kundi dahil ibinigay na ng Diyos, kaya po tayo ay pupunta sa alituntunin ng Panginoon. Okay? Hindi dahil sa paglalakad namin nagkaroon ng polls. Hindi sa pagbabasa ng Bible mo, hindi sa mabuting gawa mo, kung bakit nagkaroon ng pagpapala. Nandyan na ang blessing, hanapin mo na lang. Nasa yung panahon lamang. Amen. Kaya at you cannot live alone. Hindi mo kaya mag-isa. Kundi kailangan natin ng isang ng isang pagtitipon. I need you and you need me. We need each other. Amen po ba? At tayo po ay magiging blessing kung paano tayo makipag-ugnayan sa ating Diyos. Okay po ba? Na hindi sa ating sariling lakas, mga kapatid. Amen? Kaya let's enjoy. Buhay na ganap at buhay na kasiyasiya ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Let's